switch on. Oops, walang power. So yan, wala po siyang power. So kailangan natin to i-check. Una natin i-check pag walang power is yung pinakauna nyo i-check is yung cord, yung power cord. Ito yung kulay itim na nilalagay nyo sa likod ng printer. Ito. So tester nyo to kung meron bang voltahe na pumapasok. So try nating i-tester yan. So yan. So may reading po yung ano natin, wire. So ngayon naman, dahil wala siyang voltahe, kailangan natin tanggalin yung power supply dito sa loob. So buksan natin yung printer para makuha natin yung power supply. So ang power supply ay dito po. So try natin ulit. Switch on. So yan, no power. So buksan natin ang printer. Dito, yan, wala na pong bolt na nakalagay. Di katulad ng 3110, meron pa yun, dalawa. So ito ay may lock na dito sa gilid. Ayan, kung nakikita nyo dito. Sorry, at saka ano, mag-isa lang tayo nagbibideo. So kunin nyo to, itong nasa gilid, try nyo kunin yung bolt dito sa gilid para maangat nyo to. Yan, may bolt dyan. Yan, yan po, bolt. Hilahin nyo papunta dito sa labas. Yan, dali lang. So yun, tanggal na natin yung takip sa gilid. Tapos try nating i-tester yung mismong power supply. So ito po yung power supply. Ayan, ito po. So tatanggalin natin yung wire sa loob. Yan, tapos tester natin dito kung may lalabas ba na voltahe dyan. So standard ng printer na voltahe ay 40 to 42 DC. Try natin uli. Saksak natin. Yan. Tapos switch on. Try natin kung may reading ba. So ang black ay sa black, ang red ay dito sa red. Try natin tingnan. So yan, tapat nyo lang dyan sa may black. Ito. Tapos dito sa red. So wala po siyang reading. Ayan, may 42. So may 42 po na lumabas. Wait. Ayan, may 42.
So dito naman sa yellow, try natin sa blue. Yan, may 40. So posible may power to. Ang ano lang ay di po siya naka-attach. So tingnan natin ulit. Try natin to ipasok doon. So pwede nyo to iangat tong cover. So try natin iangat. So yun, nakaangat na siya. So try natin ibalik tong mga wire dito. So try natin, naka-attach na po siya lahat. So nag-power na siya. Pero biglang red blinking. So kaya pala wala siyang power, posible may nag-ayos na nito. Di binalik yung cord dito sa motherboard. At saka itong mga scanner flex ay di rin na ibalik. Pero yung sa control panel ay nakasaksak po siya. Ito flex para dito sa control panel. So ngayon ay i-check natin uli yung mga flex kasi parang may tumunog, malakas na tunog. Try natin i-off. Naka-off na. Oops. Diba? Off natin. Tapos try natin i-power on ulit. Ayan. Ayan. Tingnan nyo yung head. Tapos dito biglang power lead error. Tapos yung head parang binalibag. Yan, try nating off uli. Tapos tingnan natin yung head. Yan, parang binalibag. So i-check natin yung flex. Kasi pag ganyan, parang binalibag yung printer head, may sira yung printer flex. So yun, may nakikita ako dito. So yan, ito sa sensor flex. So yan, sira to, di ba? Yan, sensor flex. Off muna natin. So yung sensor flex niya ay parang kinain na. Yan, di ba? Marami ng gas, saka ito bali na. Yan, may bali. So ito okay pa naman to. Printer head flex. Ito naman, ang isa yung maliit ay para to sa sensor. So paano nga ba ito natin papalitan? Ayan, sundan nyo lang ako kung paano natin to palitan. Ayan, let's go! Yan, papalitan na natin. So una nyong gawin ay tanggalin nyo tong scanner. Yan, hiwalay nyo to. Tapos
tatanggalin natin itong may ruska dito, bolt, isang bolt. So tatanggalin nyo to, bolt to, para dito sa roller nya, paper roller. So tatanggalin nyo yan para makuha natin to. Yan. Tapos ingatan nyo lang to dahil may ano yan, may spring. May spring yan doon sa ilalim. So yan, papakita ko sa inyo. Yan, natanggal na natin yung nag-isang bolt dyan. Tapos ito, hilahin nyo lang pakaliwa dito, ayan, para matanggal. Tapos ingatan nyo, huwag nyong kunin dahil may nakakabit yan na spring. Yan, dito may spring yan. So ang kunin lang natin ay ito, may lock to dito. So itulak nyo lang, tulak pa kanan, so matatanggal na yan. So yan, ito yung lock. Ayan. So dito naman sa may printer head. So ito tanggalin nyo lang. May lock to dito, yan. Tulak nyo. So yun. Tanggalin natin tong mga hose sa printer head. Tingnan nyo yung damper. So may mga laman pa. So ngayon tatanggalin natin tong plastic dito dahil papalitan natin lahat yan. Papalitan natin lahat yung flakes. Yun. Tapos may tatlong ano to, bolt na naka-attach sa printer head. Ayan. So kung nakikita nyo, tatlo yan, 1, 2, 3. So tatanggalin natin yan para mabunot natin yung head dahil ang flex ay naka-attach to dito sa printer head mismo. Nyo lang. So ito, ingatan nyo to dahil ito yung pinaka importante na parts sa printer. Tapos ito naman, ito sa head sensor. Yan.
diba? Tanggal na natin. Tapos yung pamalit natin, so ito yung pamalit natin. Papalitan natin to. So yan, pasok nyo lang dyan. So ito na yung good na flex. Yun. Tapos ibalik. Ganun rin kung ano yung pagtanggal nyo, ganun rin ang pagbalik. So ito yung pinakamahirap na part, pagbalik doon. Pero kung makukuha nyo ang technique kung paano ito ilagay, madali lang. So ituturo ko yan sa inyo kung paano. So unahin muna natin to. Balik natin. Yun. Saka yung mga damper, ink cartridge. Yan. Tapos balik yung hose. So nakikita nyo yung line. So yan. Diyan yan yung tapat. Yan. Ito. Yan. Yan lang. Tapos na. So ibabalik natin yung para sa sensor. So paano nga ba natin yan ibalik? Nakikita nyo to, di ba may butas to? So dito yan nakalagay. So wag muna nyong ipasok to dyan. So try natin muna, unahin muna natin tong flex para sa sensor ng head. So dito tayo titingin. Yan, makikita nyo dito sa kabila. Yan. Diba tinanggal natin to kanina. So yan. So dyan tayo titingin para makita natin pag move natin ng printer head, move natin yan sa may butas dyan, makikita natin yung parang yan. So yan, kung nakikita nyo dyan natin ilagay yung pinaka flex. Yan yung sensor. So dyan natin ipasok. So yun, pasok na natin. So yan. So dito natin titingnan para makita natin dito sa kabila yung pinaka sensor mismo. Yan. So naka-attach na po siya. So yun. Kung nakikita nyo, naka-attach na po. Madali lang, silipin nyo dito, tapos itulak nyo ng isang kamay dito, yung hintuturo nyo. Yan. So ganyan lang. So ibalik na natin lahat para matry natin kung mag-wild pa ba to.
So, nabalik natin yung sa scanner, yung sa control panel, at saka yung pinaka flex, yan, para papuntang printer head at saka sensor. So ito pwede na natin to i-switch on. So try natin kung magwa-wild pa ba siya. Saksak natin yung wire dito. Ayan. So yun, saksak na. Switch on. So yun, hindi na po nag-wild. So wala na ring error agad. So normal na po ang takbo. So kanina po pag switch on mo ay diretso po siya, kakalampag po yan. Parang magwa-wild dahil yan doon sa flex na may ano na, may sira na. So yun, nagre-reading po siya. So wait lang po natin yan hanggang sa matapos siya mag-reading, baka may iba pang error. Pag wala na, try nating printa. Mag-print po tayo para matry natin kung wala bang ano, paper jam or iba pang error. So yun, normal na po siya. So try natin ilagay yung pinaka USB wire para makapag-test print tayo. Yan. So detect na po siya sa PC natin. So try natin mag test print. So nakapag-print na po siya, pero iba po yung ano niya, printing, may error. Ayan. So try nating i-head cleaning or flushing yung printer head. Yun. Tsaka mag-test print tayo ulit.
So yun, ox na. So cleaning lang yung gagawin nyo pag mga magaganito siya. So try nyo mag cleaning isa o dalawang bisis lang. Pagkatapos nun, pag ayaw talaga, so i-manual cleaning nyo na yung printer head. So gamitan nyo ng printer yung fluid na pang cleaning dito. So yun, hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe my channel, Jeff ETC TV, para sa mga marami pang tutorial na katulad nito. Thank you, bye bye.